花起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不坏。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Nagkataon lang na si Fang Xuan at Fang Xi ay sabay na nabuntis at nanganak sa parehong araw. Sabay silang nagsilang ng supling. Ang sabi, nung nanganak si Fang Xuan, may lotos sa bibig ang kanyang anak, isang palatandaan. Doon na may naganap, sa ilog, nung araw na yun. Kaya naniwala ang lahat na ang batang may lotos ang palatandaan ng Phoenix. Kaya dahil doon, si Fang Xuan ang hinirang na prinsesa. At hindi rin nagtagal, biglang namatay si Fang Xi. Kaya naman, si Fang Xuan na ang siyang naging tagapagmana ng trono. Sino yung sanggol na sinilang na may lotos sa bibig? Si Folian. Ngunit si Folian, ni hindi pangalawang tagapagmana, pinigilan siya sa maraming bagay. Bakit kaya? Dahil matapos maging reyna ni Fang Xuan, pinalitan niya ang tuntunin ng pagmamana. Kung sino ang panganay, siya rin ang hihirangin tagapagmana ng trono. Ngunit hindi naman yata patas yun. Hindi talaga. Kung si Folian nga ang tagapagmana, bakit papalitan ni Fang Xuan ang tuntunin? Baka hindi niya tunay na anak si Folian. O kaya naman. O kaya walang tanda ng Phoenix sa mga anak niya. Nagsilang pa ng isang babae si Fang Xi noon. Kaawa-awa. Hindi mapalad ang sanggol. Hindi rin siya nabuhay. Si Fang Wuming ba? Hindi kaya si Fang Wuming ang may taglay na tanda ng Phoenix? Yun din ang hinala ko. Ngunit lahat ng taong may alam doon ay namatay. Kung pagtutugma-tugmain natin, baka nga may lihim sa pagmamana si Fang Xuan sa trono. Sayang lang. Patay na rin si Fang Wuming. Hindi. Tiyak na buhay pa siya. Ano? Nakita ko yun sa talaan ng maharlik ang angkan. Ang Phoenix ng buhay ay namamayagpag. Ang Phoenix naman ng mga patay ay nagiging abo. Si Fang Wuming lamang ang walang tanda kung buhay pa siya o patay na. Hindi ba't ang sabi mo, si Mengshu na kanyang ama ay buhay pa hanggang ngayon? Oo. Kung titingnan ng talaan, buhay pa nga siya. Hindi kaya... Mula pagkabata, malapit sa isa't isa sina Fang Xi at Fang Xuan. Ngunit, nagbago yun dahil kay Meng Shuo. Nagkaroon sila ng malalim na alitan. Kilala niyo ba kung sino si Meng Shuo? Isa siya sa 10 bayani. Siya si Yu Heng. Hindi ko naisip na siya yun. Sila ang pinakamagagaling na mandirigma sa lahat. Si Yu Heng ang naiiba. Magaling siya sa lahat ng larangan. Siya rin ang pinakakahali-halina sa 10 bayani. Oo, tama ka. Nung una, siya ang pinakakilala. Sinong dalagang maharlika ang hindi siya nanaisin? Inibig siya ni na Fang Xuan at Fang Qi.
Tagapagmana siya ng kilalang angkan sa Swanji. Lagi na siya nasa palasyo mula pagkabata. Sila ni Fangxi, sa murang gulang ay nagkamabutihan. Iisa sila ng damdamin sa isa't isa. Pagkatapos, kumatawan si Yue sa tagisan ng 10 bayani. Isa siya sa mga nagtagumpay. Kaya nakilala siyang si Yue ng Swanji, kilalang mandirigma sa 5 kaharian. Ngunit noon pa man, si Fang Xuan meron ng pagtingin sa kanya. Nasa na si Yu Heng sa ngayon? Nang mamatay si Fangxi, naglaho siya. Walang may alam kung saan nagtungo. Ngunit ang suliranin ngayon, ang kalagayan ni Fang Xuan. Baka hindi na siya magtagal. Sa kasalukuyan, si Fang Jingxi ang namamahala. Sina Folian at Fan Jingfan, palagay ko'y hindi basta manonood lang. Ang kaharian ng Swanji ay nasa bingit na ng pagkawasak nito. Ibig sabihin, may masamang mangyayari sa ilog. May makapangyarihang Phoenix na nagbabantay sa ilog. Ang balita nila ngayon, ang Phoenix daw may kung anong masamang kapangyarihang binabantayan. Kapag nagkagulo sa Swanji at hindi mapigil ni Fang Xuan ang kapangyarihan, lilipad palayo ang Phoenix. Yun ang katapusan ng 5 kaharian. Nang mamatay ang aking asawa, para na rin akong namatay. Wala nang halaga sa akin ang anumang yaman o kapangyarihan. Ngayon nasa panganib kami. Hindi ako manunood lang na mawasak ang Swanji. Sana'y magawa ninyo ang bagay na hindi ko kayang gawin, kamahalan. Sa ngalan ng 5 kaharian at mga magmamana nito, iligtas niyo ang Swanji. Dito po. Si Ginoong Tang ay isang tapat at mahusay na binata. Sasamahan niya kayo upang gawin ang iuutos niyo at magsanay. Maraming salamat. Huwag mo na kami ihatid, dito na lang kayo. Hindi ka nagmula sa angkan ng Tang, kundi sa Fang. Tama ba sinabi ko? Totoo nga na alam niyo ang lahat. Na maging reyna si Fang Xuan, lahat ng kapatid ni Ama, isa-isang namatay. Wala nang natira. Nalumbay si Ama. Nagtago sa lahat. Ang aking ina ay anak ni Ministro Jing. Tinago ko ang pagkatao ko at pumasok sa kaharian. Tungkulin kong dumalo sa mga salo-salo. Ngunit hindi ako pumayag na maging mamamaslang. Kung mapipigil natin ang reyna, saka lang matatapos ang pagdanak ng dugo. Kaya naman umaasa ako na kaya niyong mamagitan, kamahalan. Ibig sabihin, ikaw ang tao na nagpadala ng liham kay Wuji? Hindi ako nagpadala ng liham. Tungkol saan ba yun? Huwag mo nang isipin sa ngayon. Ang mahalaga lang, malaman natin ang lihim na tinatago ni Fang Xuan. May isang tao sa palasyo na alam ang lahat ng tungkol sa reyna. Kaya lang mahirap siyang hanapin. Mahirap ding lapitan. May 2 pangkat na tuwirang tumutupad ng utos kay Fang Xuan. Ang isa ay ang silid ng punong Phoenix. At ang isa, tila anino na walang nakakakilala. Napakaraming nakasusuklam na bagay ang ginawa niya para sa reyna. Napakagaling niya sa pakikipaglaban. Walang karaniwang taong papantay sa kanya. Hindi kaya si Yu Heng ang tinutukoy mo? Pag nahanap natin siya, malalaman natin. May isa pa akong hihilingin. Kahit anong, kamahalan. Kailangan nating makita ang ilog. Huwag mo kong sisihin.
Ginawa ko lahat upang makuha ang meron ako ngayon. Maraming usap-usapan. Kaya lamang ay narinig mo ang totoo. Walang maaaring sumira sa mga balak ko. Kahit sarili kong anak, kaya kong patayin. Dahan-dahan, pumapasok na sila sa hinanda kong patibong. Guro, malapit na pong matupad ang inyong nais. Pagpalain niyo po ako. Dakila kong guro. At sana lang, hindi na sila makaligtas pa. Aking guro. Magaling ang iyong ginawa. Ngunit hindi siya maaaring mapahama. Guro, susundin ko ang hiling ninyo. Ito ang pinakailalim ng nagbabagang ilog. Ingat. Talagang kakaibang lugar. Walang ibang maririnig. Kahit huni ng Phoenix, wala. Sa katahimikan, hindi mo aasahan ang mangyayari. Ano naman ang naroon? Doon, dumadaloy ang laba. Teka. Tingnan niyo. Ayun. Nag-aalab na Phoenix. Nasaan? Wala akong Ayun o. nakikita. Naroon. Dito mo tingnan. Ayun. Wala naman ah. Ha? Ano yun? Nakikita mo rin? Ayun. Ha? Uy! Salamat bumalik na kayo! Tinakot nyo naman ako eh. Akala ko napahamak na kayong dalawa. Anong mangyayari? Ilag! Ayos lang. Tauhan ni Fang Xuan. Siya yun. Dito lang kayo. Susundan ko siya. Ha? Tutulungan ko siya. Sandali. Mag-iingat kayo! Ginoong Meng Shuo! Enjoy watching BitsTV.com.
Ito lang. Fuyaw. Pinatay mo ang kapatid ko! Ano? Napakasama mo! Pinatay mo ang kapatid ko! Ano? Ibig sabihin ito ang balak mo. Kaya ka nagpanggap. Tapos ngayon, nahuli kang pinatay siya! Fuyaw, talagang naglakbay ka pa patungo rito sa Xuanji upang magdagdag lang sa kasiyahan? Nakakatuwa! Umubra ang palabas. Ikaw pala. Ito ang patibong mo. Patibong? Ikaw nga ang pumatay sa kanya. Hawak mong patalin. Huling-huli ka na, Fuyaw. Nagpanggap kang ang manggagamot upang makalapit sa aking ina, upang lasunin siya. Binalak mong mabuti ang lahat at ngayon, pinatay mo naman ang kapatid ko. Sayang, kinagigiliwan ka pa naman niya. Talaga, kaawa-awa. Nakalulungkot. Huwag kang magsayang ng lakas mula ng araw na tinanggap mo ang gintong sa gisa. Pumasok ka na sa aking patibong. Mahirap nang umalis ngayon. Ikaw, nilason mo ba ako? Nilason? Bakit naman hindi mapapansin ni Prinsipe Wuji ang lason kung sakali? Ang tanging ginawa ko, nakiusap ako kay Guru na lagyan ng sumpa ang gintong sa gisag. Paano malalaman ng tulad mong tao ang ganong klaseng kapangyarihan? Ako, kukunin ko lahat ng bagay na kinuha mo mula sa akin. Ang pagkakakilanlan, ang antas. Tama, pati na si Wuji. Sa akin naman talaga siya noon pa, diba? Lahat ng yon ay sa akin! Sa akin lang! Kay Fang Jingfan! Fang Jingfan. Matagal ko nang alam kung sino ka talaga. Alam ko na noon pa na sinilang ka lang upang guluhin ang aking balak. Sana namatay ka na! Matagal na sana kitang pinatay. Bakit hinayaan ka pa naming mabuhay? Bakit hinayaan pa kitang mabuhay at maging hanggang sa pagitan namin ni Wuji? Bakit? Ikaw, ninakaw mong pinakamamahal ko. Ninakaw mo sa akin ang lalaking minahal ko ng 10 taon.
Ninakaw mo sa akin ang taong pinakamahalaga sa akin buong buhay ko. Namatay ka na sana sa madilim at malamig na palasyong yun. Ikaw... Bakit kailangan mo kaming saktan lahat? Bakit kailangan may masaktang ibang tao? Dapat lang yan sa'yo. Ituring mo tong paghihiganti. Para sa'yo. Makinig ka. Si Shua ng babaeng yun. Kasalanan niya rin eh. Bakit naman kasi niligtas ka pa niya? Hindi niya na dapat binuhay ang panggulong tulad mo. Kaya naman, kailangan din niyang mamatay. Sino ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Sino ako? Sino ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Sino ka? Ikaw, ang taong pumatay sa prinsesa ng Xuanji. Hindi ka naaabot. Wala kang pakialam. Ibig sabihin ng batingaw mo yung namatay. Nangyari na ang nangyari. Hindi na magbabago. Huli na ang lahat. Nagkakamali ka. May liligtas mo siya. Gumawa tayo ng kasunduan. Sino ba talaga ako? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Matagal ka na marahil nagpapanggap. Kaya nakalimutan mo na kung sino ka. Tama. Sasabihin ko na ngayon. Ang taong to, hindi ang manggagamot na si Zong Yue. Nakita ko na ang totoong Ginoong Zong noong nasa kaharian ako ng Tianchuan. Nakita ko rin doon ang taksil na babaeng to na sinusaway ang kanyang mga pinuno. Kahit na ang emperador nag-utos na ipapatay siya, sino ang mag-aakalang tutungo siya sa Xuanji? Totoo ba yun? Siya ang pumatay sa aking kapatid! Nakita ko, hawak pa niya ang patalim na ginamit niya. Pinatay niya ang aking kapatid! Sabi niya, si Prinsipe Wuji hindi dapat makasal sa isang prinsesa ng Xuanji. Sabi niya, sa kanya lamang nararapat ang mahal ng prinsipe. Bakit mo gagawin ang bagay na yon? Wala akong pinatay na tao o sinaktan na sino man. Sino ba ang totoong salarin? Sino ang inuusig ng kanyang multo? Mahal na Reyna. Hindi mo pa talaga alam yon. Huwag kang mag-alala. Isang magharbong libing ang idadaos namin para sa'yo. Sasabihin ko sa lahat na matay ka dahil sa Enjoy labis na watching pagod kasi BitsTV.com. lagi kang nag-aalala. Ngunit, ano ang gagawin ko upang mapaniwala sila? Ano ang maaari kong sabihin? Ina? Sino yan? Ako po. Bakit ka nandito? Anong ipaparuso sa'yo sa paglabas sa iyong silid? Dala ko po ang dasal na isinaling ko.
Nais kong tulungan kayong mapabuti ang pakiramdam. Kaya lang, mukhang nasa alanganin kayo ngayon, aking ina. Mukhang hindi sapat ang dasal lang. Ang lakas naman ng loob mo! Ina! Ano ulit yan? Dadamayan ko po kayo. Ano man po ang nakita ko, sana po'y matandaan niyong laging kampi ako sa inyong panig. Totoo. At may naiisip po kung maaari nating gawin. Ano naman yon? Ina, nag-aalala ko sa inyo, kaya hinimo ko si Ginoong Zong na tulungan kayong magpalakas muli. Ngunit nang makita ko ang Ginoo, tingin ko po'y merong mali. Kaya pala, hindi si Ginoong Zong ang lalaking yun, kundi ang babaeng si Fuyaw. Hindi po siya manggagamot. May binabalak po siya, kaya siya narito. Ina, alam mo ba kung bakit siya narito sa Xuanji? Bakit? Dahil... Sabihin mo na lang. Dahil siya si Fang Wuming. Ba't di mo agad sinabi? Kaalam ko pa lamang. Sasabihin ko na nga po sana. Tama. Magkamukha nga sila. Huwag kayong mag-alala. Maayos ang lahat kapag nawala siya. May idadahilan na tayo ngayon. Si Fuyaw, nagpanggap siyang ibang tao dahil may pinabalak siya at pinatay niya ang prinsesa. Kamatayan ng parusa. Ang lakas naman ng loob mo. Matibay ang patunay. Magdadahilan ka pa? Siya ay nagpapanggap upang matupad ang balak niya at mapatay ang prinsesa. Patayin siya! Sandali. Wala akong pakialam kahit sa akin yung isisi lahat. Ngunit nais kong malaman ang totoo. Sabihin mo sa akin kung sino talaga ako, Fang Jingfan. Ano? Sino ka talaga? Tama. Binibining Fuyaw. Maaaring nabulag ka rin ng kasakiman at pangarap mo. Kaya, ipapanalangin ko ang kaluluwa mo. Lilinisin ko ang iyong pagkatao. Mahal na Reyna, pinatay ang panganay na prinsesa at nagdadalamhati ngayon ng buong Xuanji. Subalit, nanganganib po ang Xuanji. Hindi maaaring walang tagapagmana. Kaya naman hirangin yung bagong tagapagmana si Prinsesa Folian upang mapayapa ang lahat. Ayoko. Ipaghiganti muna natin ang kamatayan niya. Pag naparusahan na ang may sala, doon lamang. Anumang parusa o papuya. Kayo na nga magpapasya, ina. Narito si Prinsipe Wuji! Kamahalan,
Bakit hindi ko alam na may nangyayaring ganito? Kamahalan, ang babaeng pumatay sa prinsesa ay nagbabalat kayo rin pala bilang Ginoong Zong. Ngunit kamahalan, kayo po ang kasama niyang dumating dito sa Xuanji at nagdala sa kanya sa reyna. Ibig bang sabihin, may tinatagong masamang balak ang hinirang na prinsipe sa kaharian ng Xuanji? Kamahalan, mabuti po ang pakitungo namin sa inyo. Sa taon na ito nagsakuna nang may salot sa Tianchuan. Nagpadala kami ng 30 kariton ng ginto sa inyo. Wala rin kaming pagkakautang sa inyo, kamahalan. Binabawasan namin maging aming yaman upang matustusan ang pangangailangan ng imperyo. Sa katapatan naman, ginawa ng Xuanji ang makakaya nito. Hindi kami nanunumbat sa inyo. Ngunit wag niyo naman sana kaming pagtaksilan. Kung may tinatago po kayong sama ng loob sa amin, maano po ay sabihin niyo? Bakit kayo gagamit ng ibang tao? Kamahalan. Kamahalan, sarili kong balak na magpanggap bilang Song Yue. Wala siyang alam. Kung nais mo, parusahan ako, gawin niyo. Kung ikaw lang ang nagbalak, ikaw lang din ang parurusahan. Kawal! Kamahalan! Ikulong ang babaeng nagbalat kayo bilang Ginoong Zong sa piitan ng dapit hapon. Bantayan niyo siyang mabuti. Opo. Huwag! Kamahalan. Kahina-hinala pa rin ito. Kailangan ko kayong makausap ng mag-isa. Pumayag sana kayo. Magpapagaling muna ako. Sa ngayon, pagod ang aking isipan. Paumanhin, mahal na prinsipe. Paalam. Sa ibang araw, pag-usapan natin ang bagay na to. Mag-ingat kayo, mahal na reyna. Kung bibilangin, 1 buwan na akong umiinom ng katas ng salaginto. Ano na ba ang nangyayari? Huwag kayo mag-alala. Ang laso ng salaginto na nasa inumin ay napakaliit na bahagi lamang. Si Pinunong Yuheng pang sumukat ng lason. Walang pinsala yon sa inyong katawan. Isa pa po, nakakatulong din ang lunas na binigay sa inyo ni Ginoong Zong. Wala naman pong gaanong laso nang naiiwan sa katawan niyo. Ano, si Ginoong Zong? Ngunit nagpapanggap lamang siyang Ginoong Zong. Opo. Makinig ka. Ang iniinom kong katas ng salaginto ay pinainom ng mga kaaway na nais pabagsakin ng Xuanji. Walang kinalaman si Yuhe. Wala siyang kaugnayan dito. Naiintindihan mo ba? Opo. Mananatili po akong tahimik, mahal na reyna. Hindi po ako magsasalita ng kahit isang bagay tungkol dito. Mabuti at naiintindihan mo. Tayo na. Mahusay. Ipadadala sa iyong tahanan ng pabuya mo, Ginoo. Salamat, mahal na reyna. Wala nang silbi sa akin ang matanda niya. Sino ba talaga ako? Pinapatay ko nga siya. Ngunit hindi ko sinabing madaliin mo. May matandang patay sa harap ng aking palasyo kahina-hinalang tingnan. Ano ka ba? Pinagsasabihan lang naman kita.
Hindi naman kita sinisisi. Tapos na ang gawain ko. Uuwi na ako. Bakit ba? Tumingin ka sa akin. Tingin sa akin. Tingnan mo akong mabuti. Hindi ba? Kamukhang kamukha ko naman siya. Bakit hindi na lang akong ibigin mo? Sabihin mo sa akin. Bakit nga ba? Hindi siya ikaw. Hindi kailanman. Sayang naman. Ako lang ang makapagpapasya kung mabubuhay siya o hindi. Sa wakas, hindi mo na napigilan ang sarili mo. 19 na taon kang naglingkod sa akin. Kung nanaisin mo, ilang libong ulit na sana ako namatay. Ang pagpatay sa akin ay napakadali lamang. Kaya lang, hindi mo yun kayang gawin. Hindi mo ko kayang patayin o sumukong hanapin ang nawawalang asawa at anak mo. Dahil kapag namatay ako, hindi mo na sila mahahanap pa. Tama ba? Fang Xuan, napakalupit mong Reyna. Pumatay ka dahil lang sa kapangyarihan. At kahit ganon, pumayag ako maging espadang pinamamaslang mo. Hindi na mabura ang dungis ng dugo sa akin. Ito ang itsura ng patay. Ang itsura ng patay na puso. Tingnan mo! Tingnan mo mabuti! Tingnan mo ba'y pagkakatiwalaan kita? Pinilit mo akong manumpa sa iyo, Fang Xuan, Enjoy watching na mga agaw na kapangyarihan at BetsTV.com. pumatay. Pinilit mo akong maging kung anong tao ako ngayon. Ngunit puro pangako lang ang sabi mo kung kaya mo silang hanapin para sa akin. Hindi kaya. Itinatago mo lang sa akin ang totoo. At ayaw mo talagang sabihin sa akin. Ikaw rin ang may nais na mangyari to. Sinong nagsabing piliin mo si Fang Chi kesa sa akin? Kung sa itsura, wala naman kaming pagkakaibang dalawa. Pagdating sa talino, hindi rin ako nagpapahuli sa kanya. Nalagpasan ko pa siya sa pagiging tuso at magaling na pinuno. Matagal na panahon na, ngunit hindi ka tumigil sa pag-ibig sa kanya. Bakit ba? Bakit ko kayo hahayaang mamuhay ng masaya? Hindi ko na nais magpatuloy. Dahil impyerno lang din ang buhay. Sabay na tayong mamatay! Ngunit buhay pa ang iyong anak. Nasaan siya? Nasaan sabi siya? Huwag kang mainip. Bukas pagkatapos kong ipabita yung pumatay sa aking anak, sasabihin ko ang lahat. Kung nasan ang iyong anak at ang iyong asawa. Bukas, maghihintay ako.又怎能叫我一不散回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。
曾教花火孤身助星斗，为人守为心流，为梦把运气都赶跑，要我美得多他魂魄，一直在他心里闪烁。有道说此生所求不过翻云覆雨厮守，求若不得执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透，梦为星球